Nararamdaman mo muna bago mo pa ito maipaliwanag. Pinapatungan ka ng salita ng ibang tao, pinuputol ka sa kalagitnaan ng pangungusap, at parang hindi mahalaga ang oras mo para sa kanila. Nakakalimutan nila ang pangalan mo sa mga silid na ikaw mismo ang tumulong buuin. Ang mas masaklap pa, nakangiti pa sila habang ginagawa ito, na para bang wala lang, na para bang wala kang halaga. Iyan ang mabagal na pagliyab ng kawalang galang. Hindi ito palaging sumasabog. Minsan, nananatili lang ito, tahimik, nakakasakal, at hindi nakikita ng iba, maliban sa taong mismong nakakaranas nito. Narito ang katotohanang ayaw aminin ng karamihan. Hindi palaging nanggagaling sa maingay o toxic na tao ang kawalang galang. Minsan, nagsisimula ito sa sarili mo, sa mga bagay na pinapahintulutan mo, sa kung gaano ka kadalas manahimik para lang mapanatili ang kapayapaan, at sa kung ilang beses mong inakala na ang pagiging tahimik ay tanda ng karunungan. Pinahahalagahan ng Stoicism ang pagpipigil sa sarili, oo. Pero hindi nito sinasang-ayunan ang pagkalimot sa sarili, lalong hindi ang pagpapahintulot na yurakan ang dignidad mo sa ngalan ng pasensya. Kaya kung isa ka sa mga taong umaalis sa isang silid na pakiramdam mo, ay ikaw lang ang hindi pinakikinggan. Para sa iyo ito. Narito ang 6 na matitinding katotohanan kung bakit paulit-ulit kang hindi nirerespeto ng mga tao, at kung paano nakukuha ng isang stoic na lalaki ang respeto nang hindi kailangang lakasan ng boses. Kung handa ka ng baguhin kung paano mo dalhin ang sarili mo, i-like mo ang video, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento. Hindi ako magpapaliit para sa kahit sino. Simulan na natin. 1. Pinapalampas mo ang masamang pag-uugali para mapanatili ang kapayapaan. Malamang sinabi mo na ito sa sarili mo noon. Hindi na sulit pag-awayan pa. Kinagat mo ang dila mo. Pinabayaan mo na lang ang kawalang galang. Pinaniwala mo ang sarili mo na ang pagiging kalmado at pagiging mas mataas ang pangunawa ay tanda ng lakas. At minsan, totoo yon. Pero hindi palagi. Dahil may manipis na linya sa pagitan ng pagiging kalmado at pagiging kasabwat. Kapag palagi mong hinahayaan na tawirin ang linyang yon, unti-unting may nawawala sa loob mo. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan, tahimik, tulad ng dignidad na dumudula sa mga daliri mo habang nakangiti ka, at tinatawag mo pa itong pagiging matured. Si Frank, isang 42 anyos na may-ari ng maliit na negosyo, ay kilalang-kilala ang ganitong pakiramdam. Ilang taon niyang pinatakbo ang kanyang kumpanya na may disiplina at dignidad. Naniniwala siya sa pagtrato ng maayos sa mga tao, sa pag-iwas sa drama, at pagbibigay ng konsiderasyon. Kaya nang may isang batang katrabaho na nagsimulang baliwalain siya sa mga meeting, may mga patama, pag-ikot ng mata, at biglaang pagsabat, binaliwala lang ito ni Frank. Sinabi niya sa sarili na baka insecure lang ang bata o immature o stress. Pero hindi tumigil ang patama. Lumala pa. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na sa kanya lumalapit ang team para sa direksyon. Hindi na lang siya basta
hindi pinakikinggan, tuluyan na siyang naisantabi. Doon niya naunawaan ang totoo. Sa kagustuhang mapanatili ang kapayapaan, unti-unti niyang isinuko ang kanyang awtoridad. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil inakala niyang ang pananahimik ay karunungan. Sa kung anong paraan, natutunan niya na ang mabuting lalaki ay hindi maingay. At ang pagtaas ng boses o kahit pagtaas ng pamantayan ay tanda ng kayabangan. Pero may kapalit ang leksyong yon. Nawalan siya ng presensya, nawalan siya ng kapangyarihan, at nawalan siya ng respeto sa sarili na nanggagaling sa kakayahang magtakda ng hangganan. At panindigan ito. Ito ang patibong na madalas nahuhulog ang maraming lalaking may edad na. Sinasabi mo sa sarili mong maganda ang pagsalo ng tensyon na kung maghihintay ka lang, maa-appreciate ka rin nila. Pero hindi nire-respeto ng tao ang mga bagay na pinapahintulutan mo. Sinusubukan nila ito. Kapag naging predictable ang pananahimik mo, nagiging permiso ito. Sa psikolohiya, ito'y tinatawag na conflict avoidance conditioning, ang matagal ng ugali ng pag-iwas sa komprontasyon dahil sa takot sa tensyon o gulo. Kahit mukha itong matalino sa ibabaw, madalas itong humahantong sa matinding sama ng loob, patagong depresyon, at pakiramdam na hindi ka na umiiral. Nagiging lalaki kang gusto ng lahat, pero walang nakikinig. Hindi hinihiling ng stoicism na labanan mo ang bawat laban. Hinihiling nitong piliin mo ang tamang laban, at labanan ito ng malinaw, hindi emosyonal. Ang isang stoic ay hindi sumisigaw o nagmamakaawa. Nagsasalita siya kapag may lumampas na sa linya, at nagsasalita siya ng hindi nanginginig. Kung may taong paulit-ulit na nilalampasan ang hangganan mo, ang problema ay hindi ang kapal ng mukha nila, kundi ang pananahimik mo. Kung gusto mong mabawi ang respeto, magsimula ka sa pagbasag ng katahimikan. Hindi sa drama, kundi sa tahimik at hindi matinag na katotohanan. Ang pananahimik ay hindi laging lakas. Minsan ito ang dahilan kung bakit nakakalimutan ng mga tao na malakas ka pala. Sobra kang nagbibigay. Para magustuhan ka. Narito ang isang masakit na katotohanang sinusuportahan ng behavioral research. Mas nire-respeto ng mga tao ang mga taong marunong magtakda ng hangganan kaysa sa mga laging nagbibigay ng sobra. Maaaring taliwas ito sa paniniwalang kinalakihan ng maraming lalaki. Lalo na iyong mga pinalaking maniwala na ang pagiging matulungin, mapagbigay, at laging available ay magdadala ng paghanga. Pero ang totoo, ang sobrang pagbibigay ay kadalasang nagbabalikwas. Sa halip na bumuo ng respeto, nagbubunga ito ng entitlement. Sa halip na pasasalamat, ginagamit ka lang. At sa halip na maramdaman mong pinahahalagahan ka, unti-unti mong mararamdaman na parang wala ka. Malalim ang ugat ng problemang ito. Maraming lalaki, lalo na yaong nasa edad 50 pataas, ang pinalaking maniwala na ang halaga nila
ay nakabase sa kung anong maibibigay nila sa iba. Ang magtaguyod sa pamilya, isakripisyo ang sarili, magsabi ng oo kahit hindi ang sinisigaw ng loob. Sa paglipas ng mga taon, ang sobrang pagbibigay ay naging lifestyle. Ibinibigay mo ang oras mo sa mga taong hindi man lang nagpapakita ng pagpapahalaga. Pinapautang mo ang pera mo pero hindi na ibabalik. Nagbibigay ka ng payo pero hindi naman pinakikinggan. At kahit ganon, patuloy ka pa ring nagbibigay. Dahil sa kaibuturan mo, umaasa ka pa rin na baka itong susunod na kabutihan ang maging dahilan para mapansin ka, para maramdaman mong mahalaga ka. Pero hindi iyon dumarating. Narito ang katotohanang psikolohikal. Kapag ang pagbibigay mo ay galing sa desperasyon, kapag ang kabaitan mo ay pinapakilos ng kagustuhang magustuhan, hindi ito nakikita bilang lakas, kundi bilang kahinaan. Hindi ikaw ang pinahahalagahan ng mga tao, kundi ang makukuha nila sa iyo. Kapag patuloy kang nagbibigay ng walang hangganan, hindi nila nararamdamang kailangan nilang suklian ito. Nagiging maaasahang tao ka lang, pero hindi nila iniisip kung nasasaktan ka ba. Sa pananaw ng Stoicism, kabaligtaran ito ng tunay na birtud. Ang tunay na pagkabukas palad ay nanggagaling sa kasapatan, hindi sa pangangailangan. Ang isang Stoic ay nagbibigay dahil pinili niyang magbigay, hindi dahil gusto niyang mahalin siya kapalit nito. Ibinibigay niya ang presensya, ang karunungan at ang tulong niya, pero hindi para bumili ng pagtanggap. Sa sandaling magsimula kang magbigay kapalit ng atensyon o pagmamahal, nawawala ang sarili mong kapangyarihan. Nagiging isang lalaking tahimik na nakikiusap na tanggapin siya, imbis na isang lalaking buo sa sarili. Mabigat ang emosyonal na kabayaran ng ganitong pattern. Sa paglipas ng panahon, mapapagod ka, magkakabaon ng sama ng loob, at mapapaisip kung bakit mo na naman pinayagang mangyari ito. Pero hindi pa huli ang lahat para magbago. Hindi hinihikayat ng Stoicism na maging makasarili o sarado. Hinihikayat nitong magbigay ka mula sa pusong puno. Isang pusong pinupunan mo sa pamamagitan ng paggalang sa sarili mong oras, enerhiya at halaga. Naglalagay ka ng hangganan, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil malinaw sa iyo kung sino ka. Sapagkat ang lalaking may respeto sa sarili ay hindi ibinibigay ang lahat, kaya tanungin mo ang sarili mo. Ang kabaitan mo ba ay isang regalo o isa lang bang transaksyon na pinapanggap na birtud? Kung ito'y ang huli, panahon na para tumigil, hindi dahil hindi karapat-dapat ang iba sa kabutihan mo, kundi dahil karapat-dapat ka nang tumigil sa pagdurugo para sa mga taong ni minsan ay hindi nag-abot ng benda. Ang respeto ay hindi kinikita sa pamamagitan ng sakripisyo, kinikita ito sa pamamagitan ng paninindigan. At ang lalaking nakakaunawa nito ay kailanman hindi kailangang magmakaawa para dito. 3. Tinitiis mo ang kawalang galang sa ngalan ng pag-ibig.
Dumarating ang punto sa buhay ng maraming lalaki kung saan nagiging malabo ang hangganan sa pagitan ng pagmamahal at pagtitiis. Mananatili ka sa relasyon, sa pagkakaibigan, sa isang dinamiko, hindi dahil ito'y malusog, kundi dahil napaniwala mo ang sarili mong ang pagtitiis ng sakit ay isang uri ng katapatan. Kapag sumisigaw sila, sinasabi mong stress lang sila. Kapag hindi pinapansin ang mga saloobin mo, iniisip mong wala lang yon. Kapag lumalayo sila, nilulunok mo ang distansya at ginagawa ng dahilan. Sa pagdaan ng panahon, nagiging bihasa ka sa paghanap ng paliwanag sa mga pagtrato na unti-unting kinakain ang iyong halaga. At hindi mo namamalayan, unti-unti nang naaayon ang pagkatao mo sa mga bagay na hinahayaan mong mangyari. Ito'y hindi pagmamahal, ito'y tahimik na pagsuko na nagpapanggap bilang emosyonal na katatagan. Akala mo'y pinapanatili mong buo ang koneksyon, pero ang totoo, ipinapakita mo sa kabilang panig na ang iyong hangganan ay optional, na ang dignidad mo ay maaaring tawaran, na maaari silang magsalita at gumawa ng kahit ano, at nandoon ka pa rin, nakangiti, bukas ang mga bisig, kunwari ayos lang ang lahat. Ang pasensya ay nagiging pahintulot. At sa sandaling mapagtanto ng isang tao na maaari ka nilang hamakin ng walang kapalit, nawawala ang paggalang nila sa iyo. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ipinakita mong pwede nilang gawin yon. Sa usaping psikolohikal, ang ganitong uri ng pagkawala ng sarili ay may malalim na ugat sa takot sa pag-iisa. Maraming lalaki, lalo na sa mas matandang edad, ay mas takot mapag-isa kaysa sa bastusin. Kaya't tiniis ang mapanuyang salita, pagmamahal na parang pabor, at lamig na hindi kailanman tinatalakay. Pero ang emosyonal na pag-survive, kapalit ng respeto sa sarili, ay hindi tunay na buhay. Ito'y pagsuko. Sa pananaw ng Stoic, ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya mong tiisin. Nasusukat ito sa kung gaano kalinaw mong nailalatag ang hangganan sa pagitan ng biyaya at paglapastangan. Ang isang Stoic ay hindi tumatakwil sa pag-ibig, pero hindi rin niya hinahayaan itong maging dahilan para mawala ang sarili niya. Nauunawaan niyang ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng linaw. At ang linaw ay nangangahulugang hindi mo tinatanggap ang mga salitang nagpapaliit sa iyo, ang asal na nagpapahiya sa iyo, o ang mga ugnayang nagpapatahimik sa iyo. Ang panganib sa pagtitiis ng kawalang galang sa ngalan ng pag-ibig ay sa kalaunan, ito na ang nagiging normal. Hindi mo na napapansin kung gaano kalayo ang nilayo mo sa sarili mong mga pinapahalagahan. Hindi mo na naririnig ang sariling tinig. At habang tumatagal ka sa ganong kalagayan, lalong nawawala ang alaala ng kung ano ba talaga ang respeto sa sarili. Ang sagot ay hindi galit. Ang sagot ay tahimik na pagbabalik sa sarili. Ang lalaking may respeto sa sarili ay hindi kailangang sumigaw para magtakda ng hangganan. Siya'y tahimik na nagpapasya kung ano ang hindi na niya kayang tiisin at lumalakad ng ayon doon.
Kung pakiramdam mo'y nabili mo ang pagmamahal sa katahimikan mo, itanong mo sa sarili, ano ang nawala sa iyo kapalit nito? Sapagkat habang patuloy mong pinagkakamalang lakas ang pagsusuko, lalo mong nawawala ang mismong bagay na pinoprotektahan ng Stoicism, ang iyong soberanya. At kapag nawala na iyon, ang natitira sa iyo ay hindi pagmamahal, ito'y pagkakabihag. Worm, hindi mo alam kung paano tumanggi. Tahimik ang paraan kung paano unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng isang lalaki, at hindi ito dahil sa kabiguan o kahinaan. Kadalasan, ito'y nagsisimula sa kawalang kakayahang bigkasin ang isang simpleng salita, hindi. Sa paglipas ng panahon, nagiging likas na ugali ang palaging pagsang-ayon. Pumapayag ka sa mga bagay na ayaw mo naman talagang gawin. Tinatanggap mo ang mga responsibilidad na hindi mo naman obligasyon. Inuunat mo ang iyong oras, pera, at lakas. Lahat para lang hindi makasakit ng damdamin o makabigo ng iba. At sa bawat oo na hindi mo sinadyang ibigay, may munting bahagi ng iyong sarili na nawawala. Hindi dahil kinuha ito ng iba, kundi dahil hindi mo ito ipinaglaban. Ang pagiging matulungin ay unti-unting nagiging pagkalimot sa sarili. Hindi ka na tinatanong, inaasahan ka na. Iniisip nilang, ikaw ang laging aako, dadalo, aayos, magtatama. Hindi dahil nire-respeto nila ang oras o pagsisikap mo, kundi dahil alam nilang hindi ka tumatanggi. At ang natututunan nilang iyon ay mapanganib. Hindi ka lang available. Wala kang depensa. Ikaw ang taong takbuhan ng lahat, maliban sa sarili mong pangangailangan. At bagamat hindi halata sa una, mabigat ang kapalit. Unti-unting nabubuo ang hinanakit, dumarating ang pagkapagod, at ang pinakamasaklap, nagiging invisible ka sa mga relasyong pinagbuhusan mo ng buong sarili. Sa larangan ng psikolohiya, ito'y madalas nakaugat sa takot na magmukhang makasarili o masama. Maraming lalaking lumaki sa kulturang itinuturing ang sakripisyo bilang lakas, kaya't ang pagtanggi ay tila hindi likas, minsan pa nga ay kahihiyan. Pero may malalim na pagkukulang sa ganitong kaisipan dahil ang pagsang-ayon sa lahat ng bagay ay hindi kabutihang loob. Ito'y pag-abandona sa sarili. At habang paulit-ulit mong isinasantabi ang sarili mo, lalo ring nawawala ang respeto ng iba sa iyo. May malinaw na paninindigan ang pilosopiyang Stoic dito. Itinuturo nito na ang disiplina ay hindi lamang sa paggawa, kundi pati sa pagtatakda ng hangganan. Nauunawaan ng isang Stoic na ang bawat oo ay isang pagtatalaga ng oras, lakas at presensya, at ang mga ito ay may hangganan. Ang pagtanggi ay hindi kabastusan, kundi kaliwanagan. Ipinapakita nitong batid mo ang iyong mga pinapahalagahan, hangganan at sariling halaga. Ibig nitong sabihin, hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo dahil ang buhay mo ay hindi isang boto ng komite, kundi isang malayang teritoryo. May lakas sa pagtanggi sa isang pabor na magdudulot sa iyo ng kapayapaan.
may tapang sa pag-iwas sa isang usapan na sisipsip ng lakas mo, at may dignidad sa pagprotekta sa sarili mong espasyo kahit hindi ito maintindihan ng iba. Kapag natutunan mong magsabi ng hindi, hindi dahil sa galit kundi dahil sa tiwala sa sarili, unti-unti mong tinuturuan ang mga tao sa paligid mo. Nagsisimula silang mag-isip bago humingi. Pinapahalagahan nila ang oras mo bago ito basta kunin. At dahan-dahang bumabalik ang respeto, hindi dahil hiningi mo ito, kundi dahil ipinakita mong karapat-dapat ka rito. Kaya kung pakiramdam mo'y palagi kang abala, tahimik na naiinis, at pagod sa mga obligasyong hindi mo talaga tinanggap, huwag mo agad sisihin ang iba. Tumingin ka muna sa sarili. Hindi ang kapal ng mukha nila ang problema, kundi ang kawalan mo ng malinaw na hangganan. At ang solusyon ay hindi gulo, kundi paglilinaw. Ang lalaking alam kung ano ang kaya at hindi kayang tanggapin, ay hindi kailanman kailangang patunayan ang sarili. Ipinapamuhay lang niya ito ng buong buo. 5. Naghihintay ka ng pagkilala mula sa iba. Para patunayan ang halaga mo, ginugol niya ang buong buhay niya sa paggawa ng tama. Maaga siyang pumapasok sa trabaho, laging bayad sa oras ang mga bayarin, nanatiling tapat sa isang pagsasamang mas puno ng katahimikan kaysa suporta. Tumulong sa mga kaibigang lumipat ng bahay, nagpautang ng hindi umaasang mabayaran, at inalagaan ang tumatanda niyang mga magulang kahit walang ibang tumulong. Hindi niya ito ginawa para sa papuri, hindi sa simula. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang umasa na baka sa wakas mapansin siya, na sana may makakita ng lahat ng tahimik niyang sakripisyo at magsabi, mahalaga ka. Pero hindi dumating ang pasasalamat. Wala ring dumating na pagkilala. At habang lumilipas ang mga taon, may ibang bagay na tumubo sa halip, hinanakit, hindi malakas, hindi mapait, kundi isang tahimik na kirot na palalim ng palalim sa pagdaan ng panahon. Dahil kapag ginugol mo ang buhay mo sa paghihintay ng pag-apruba mula sa iba, unti-unti kang nagiging estranghero sa sarili mo. Nakakalimutan mong ang halaga mo ay hindi kailanman pag-aari ng iba para ibigay o ipagkait. Ito ang bitag kung saan maraming lalaki ang nahuhulog, lalo na yaong tinuruan na ang pagiging tagapagtaguyod, ang pagtitiis, at ang pananatiling tapat ay mga paraan para mahalin sila. Nagsisimula kang maniwala na ang halaga mo ay isang utang na dapat bayaran ng ibang tao. Pero unti-unti, nilalason ka ng paniniwalang ito. Dahil bihira ang mga taong nagpapahalaga sa mga bagay na pinadali mo para sa kanila. At habang tahimik mong pinapasa ng lahat, lalo kang nagiging hindi pansin. Sa larangan ng psikolohiya, ito'y tinatawag na external validation dependency. Ang tahimik na paniniwala na ang halaga mo ay kailangang makumpirma ng iba. Pero kapag hindi ito nangyari, ang nadarama mo ay hiya at pagdududa sa sarili. Hindi lang ito masakit, pinatitigas ka nito. Humihinto kang maghanap ng atensyon,
pero patuloy na dumudugo ang sugat ng hindi pagkakakilala. Dito pumapasok ang matapang, ngunit kailangang katotohanan ng Stoicism. Ang isang Stoic ay hindi nabubuhay para sa papuri. Hindi niya binubuo ang kanyang pagkatao sa pag-asang sasabihin ng iba, "Magaling ka." Ginagawa niya ito dahil ito ang pagkatao niya. Nagsisilbi siya dahil hinihingi ito ng kaluluwa niya. Lumalakad siya ng may dangal kahit walang pumalakpak habang siya'y dumaraan. Si Marcus Aurelius ay hindi nagsulat sa kanyang journal para mabasa o hangaan. Nagsulat siya dahil ang taong naghahanap ng katotohanan ay kailangang maisulat ito kahit walang makabasa kailanman. Kaya kung matagal ka nang naghihintay ng pagkilala, huminto ka. Hindi dahil hindi mo ito karapat-dapat, kundi dahil hindi mo ito kailangan. Hindi na dapat maging sukatan ng halaga mo ang palakpak na hindi kailanman dumating. Pinapatunayan mo ang sarili mo sa paraan ng pamumuhay mo araw-araw, sa kapayapaang dala ng mga desisyon mo, at sa pamantayang hindi mo kailanman binababa kahit hindi ka pinapasalamatan ng mundo. Kapag isinabuhay mo ang sariling halaga, titigil ka sa paghahanap ng patunay. At kapag tumigil ka sa pagmamakaawa, doon ka nagsisimulang mamuno, tahimik, matatag, at may dignidad ng isang tunay na Stoic. 6. Ikaw mismo ang una mong minamaliit. Narito ang isang masakit, ngunit mahalagang katotohanan. Maraming pag-aaral sa psikolohiya ang nagpapakita na ang paraan ng pagtrato mo sa sarili mo ang nagsisilbing batayan ng ibang tao kung paano kanila itatrato. Sa madaling salita, kung palagi mong minamaliit ang sarili mo, pinapabayaan ang sariling pangangailangan, o kumikilos na parang hindi mahalaga ang oras mo, hindi magdadalawang isip ang iba na gawin ding walang halaga ang pagkatao mo. Ang kawalan ng respeto ay bihirang magsimula sa labas. Kadalasan, ito'y nagsisimula sa tahimik mong pagtalikod sa sarili mo. Ito ang katotohanang ayaw harapin ng maraming lalaki. Maari kang humingi ng mas mabuting pagtrato, magtakda ng hangganan, o basahin lahat ng libro tungkol sa kumpiyansa sa sarili, pero kung patuloy ka pa ring namumuhay na parang hindi ka mahalaga, babagsak pa rin ang lahat. Kapag palagi kang nagpapakapagod ng walang pahinga, kung ang tono mo sa sarili mo ay laging mapanira, o kung ang mga pangarap mo ay palaging nauurong para sa kapakanan ng iba, may mensahe kang ipinapadala sa mundo. Hindi ko pinapahalagahan ang sarili ko, kaya bakit kayo dapat? Itinuturo ng Stoicism na ang respeto sa sarili ay hindi palabas. Ito'y disiplina. Babala ni Marcus Aurelius, huwag mong aksayahin ang panahon sa pakikipagtalo kung ano ang dapat maging mabuting tao. Maging isa ka na lang. Ibig sabihin, araw-araw kang bumabangon para sa sarili mo, hindi para sa papuri, kundi dahil batid mo ang halaga mo. Pinalalim pa ito ni Epictetus nang sabihin niyang, walang taong malaya kung hindi niya kayang pamunuan ang sarili niya.
At ang pamumunong ito ay nagsisimula sa mga simpleng bagay. Pagpapahinga, pagsasalita ng may dignidad at paninindigan sa direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangang kilalanin ng iba, pero kailangan mong maging tapat sa sarili mong pamantayan. Dahil kapag ang kilos mo ay nagsasabing, "Hindi ako mahalaga," uulit-ulitin ito ng mundo sa anyo ng pagwawalang bahala. Ramdam ng mga tao ang kumpiyansa mong gawa-gawa, ang mga hangganang peke, at ang mga pamantayang pabago-bago. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman nila ito. At kapag naramdaman nilang hindi mo rin iniintindi ang sarili mo, hindi na rin nila iintindihin. Ang isang stoic na lalaki ay namumuhay sa mas mataas na antas. Hindi para magpa-impress, kundi para manatiling buo kahit sa gitna ng kaguluhan. Siya'y nagpapahinga ng walang pagkakasala, nagsasalita ng may linaw, at humihingi ng kahusayan mula sa sarili, hindi dahil tinitingnan siya, kundi dahil siya mismo ang tagamasid ng buhay niya. Ang ganitong uri ng lalaki ay hindi kailangang humingi ng respeto kusang dumarating ito. Kaya kung pakiramdam mong tinatrato ka ng mundo na parang wala ka, itanong mo ito. Tinuturing mo ba ang sarili mo bilang isang prioridad? Dahil ang respeto ay hindi basta binibigay, ito'y salamin ng pinapakita mo. Kapag ang asal mo ay nagpapakita ng lakas, kontrol, at tahimik na dangal, walang magagawa ang mundo kundi sumunod. Hindi ito kayabangan, ito ay kaayusan. At ang kaayusan, gaya ng alam ng bawat stoic, ay nagsisimula sa loob. Kung patuloy kang nilalapastangan ng iba, hindi lang iyon malas, hindi lang sila talagang ganyan. Natutunan nila ito mula sa iyo, hindi sa sinasabi mo, kundi sa mga pinapayagan mong mangyari. Sa bawat katahimikan mo kahit nasasaktan ka, sa bawat oo mo kahit gusto mo nang tumanggi, sa bawat pagliit mo para lang palakihin ang iba, itinuturo mo sa mundo kung gaano kanila pwedeng maliitin. Pero dito na yon nagtatapos. Hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang magmakaawa, hindi mo kailangang patunayan kahit kanino. Ang kailangan mo lang ay itaas ang pamantayan sa paraan ng iyong pagsasalita, paglalakad, at pagdadala ng pangalan mo. Dahil kapag nagsimula kang igalang ang sarili mo ng tahimik, mas malakas ang pakikinig ng mundo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Huwag mo nang aksayahin ang oras sa pagtatalo kung ano ang mabuting lalaki, maging isa ka. At ang pagiging isa ay nangangahulugan ng kilos na may tahimik na lakas, hindi maingay na desperasyon." Kung may naantig sa iyo sa mensaheng ito, huwag mong balewalain. I-comment mo sa ibaba, "Nagsisimula sa akin ang respeto ko." Dahil kapag dinala mo ang sarili mo bilang isang taong may halaga, walang puwang ang kawalang galang.